Manalangin po tayo. Diyos na walang katulad, walang paparis, walang papantay, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, dinadakila ka namin. Una po sa iyong habag, biyaya at pagtatapat na nanatili hanggang ngayon, hanggang bukas. Salamat po, ika'y walang hanggan, kaya pinasasalamatan ka namin sapagkat ikaw po ang nagsimula ng tunay na relasyon para sa amin at sa iyo. Hayaan niyo po, Panginoon, sa pagkakataong ito, patuloy namin maranasan ang iyong kabutihang hindi nagmamaliw kailanman ng iyong pag-ibig sa amin. Hayaan niyo pong dumaloy ang biyaya sa buhay ng bawat sapu sa amin, sa pagpapasalamat, pagtakila sa iyong pangalan na nagpapahayag ng iyong pangalan na napakabuti. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo. Lagi po kami nakatingin dito. Hayaan niyo po, Panginoon, habang kami lumalago, pag kami makalimot sa ikaw po ang nagsimula ng lahat sa aming kaligtasan, nagplano ng lahat para sa amin. Salamat po. At bilang isang iglesia, tugon namin pasalamat, pagluwalhati. Tugon namin paglilingkod para sa iyo, Panginoon, sa aming kapwa. Salamat po sa pinagkatiwala niyo pong ministeryo. Pagpatuloy po ang bawat isa po sa amin hanggang dumating ka, Panginoon, na kami ay naglilingkod, nagtatapat at nagbubunga sa iyong kaharian. Salamat po na marami sa umagang ito, hindi pa namin napapahinggan ng iyong tinig, ang iyong salita. Alam po namin may nakahanda kang mabuting bagay na pagkain para sa aming espiritual. Salamat po sa kapahingahang lubos na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa kapayapaang dulot ng iyong mga salita. Salamat po sa kagalingan ng iyong salita na kami po, Panginoon, ay inaayon niyo po sa iyong mga salita upang kami, Panginoon, matulad sa iyo, Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon, pinagkakatiwala na po namin lahat ng bagay na ito. Sa ngalan po ni Hesus, ito po ang aming hiling, dalangin na may kalakip na papuri, pagdakila. Amen. Maupo na po tayo. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. At first Sunday po tayo po ay may communion. At di po ako magpapakahaba-haba para mabigyan natin ng pagkakataon ng mga gawain pa na mahalaga na susubaybayan na makikita po natin mamaya. Okay, wala po yata tayo sa monitor. Pero magbubukas po ako, may dala po akong Bible. Ito, kaya lagi kong dala ang Bible. Balik po tayo sa pag-aaral sa Iglesia ng Diyos na Buhay. Ang ating pinakatema at ilang taon na po natin pinag-aaralan, chapter 6 pa rin po tayo. Hindi pa po tayo nakakalampas, nandun pa po tayo sa alipin. At ngayon po ay tuloy pa rin natin ang pag-aaral. Ang Iglesia ng Diyos na Buhay, ang keywords po natin ay gaya ng kawal. Sabihin niyo po, kawal. Pag sinabing kawal, sundalo o army, laging nakahanda. Okay? Ang ating keywords, dalawa po ito, kaya inuunti-unti ko po ito para makita natin ang kahalagahan ng mga aral patungkol sa salita ng Panginoon at paano tayo mamuhay bilang isang tunay na kawal ng Diyos, kawal ni Kristo. Okay? Amen po ba? Okay, Ephesians chapter 6, verse 11. Meron po ako dito. Ayan, dito lang po yata wala. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Ito po yung pinaka-main natin, text po natin, na pinagkukunan para umalalay doon sa chapter 6. At makikita natin ang kahalaga na una po dito kawal. Sino po? Mga anak. Binasa ng ating kapatid kanina. Sumunod, mga magulang. Paano sila mamuhay sa kanilang anak? Paano yung pagdisiplina nila? Pangatlo po na pinag-aaral natin yung mga alipin. Marami po tayo naging boss, di ba? Naging maayos ba tayo sa kanila? Marami na tayo natutunan at ngayon po pinag-aaral natin yung tagapaglingkod sa iglesia. Bilang alipin na tagapaglingkod sa iglesia at kawal. Amen po ba? Dahil sa susunod, isa pang kawal ay yung amo.
Hindi pa po natin napupuntahan yon at marami rin po tayong matututunan at inihanda ng Panginoon. Paano natin ito lakaran para matutunan natin kung tayo mga boss na, paano tayo magpalakad sa ating mga nasasakupang mga employee. Amen. Okay, tingnan po natin. At dahil meron po akong nilagay pa rito sa key verse po natin na ngayon ay ating pag-aaralan. Yung 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, ano pong sabi po dyan? Okay, makipagtiis ka sa akin na mga kahirapan na gaya na mabuting kawal ni Kristo. Verse 4, sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nakikihalub, meron na po pala, nakikihalubilo sa mga bagay sa buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa kanya. Titignan po natin, hihimayin po natin ang key verse na to. Bakit ko kasi ito kinuha? Kasi ito ang pinaka-main key doon sa 2 Timothy. Verse 1 to 26 na pag-aaral natin hanggang sa mga susunod na mga linggo. So, tingnan po natin bakit sinasabi po rito na itong kawal, dapat ito ang gagawin. Okay? Tingnan po natin. Aliping tagapaglingkod sa iglesia. Ang nilagay ko po dyan, aliping tagapaglingkod sa iglesia. Sa ilalim po, underline, naka-underline po dyan. Anong basa po dyan? Basahin po natin sabay-sabay. Go. Okay. Ang tagapaglingkod sa iglesia ay mabuting kawal ni Kristo. Maraming church sa ngayon nakikipaglaban sa laman at dugo. Nakikipagkarerahan, nakikipaglaban, nakikipagkompetensya. Pero ano ba ang tinuturo sa atin ng Biblia? Paano bang makipaglaban? Paano ba tayo maging mabuting kawal ni Kristo? Sometimes pagka nakita natin na parang, di ba may mga church ngayon, di ba sila, sasabihin nila sila'y tama. Di ba? Sasabihin naman iba, ito'y tama, kami tama. Papasok kayo sa amin, maliligtas kayo. Pero ano yung pakipaglaban nila? Paramihan. Impluensya. Diba? Pero iba ang tinutukoy dito na pag-aaralan natin ngayon, makikita natin kung gaano kahalaga at even doon sa mga illustration dito sa context na ito. Makikita natin ang kagandahan nito. Una, punta na yung mabuting kawal ni Kristo. Dahil ito, 2 Timothy chapter 2, verse 1 to 26, may dalawa akong division na ginawa, cluster po, nilagay ko po dito. Una, ang unang cluster sa verse 1 to 13, ay ito'y nagpapakita ng katatagan. Sabi niyo po, katatagan. Hindi ka po pwedeng maging kawal na hindi ka matatag. Hindi ka po pwedeng hindi dumaan sa training dito sa sirkular natin dito sa mundong ito. Hindi ka po pwedeng maging kawal na wala kang dinaan ng trainings. Amen. Bago ka suotan ng uniforme na pagiging pulis o AFP ka man, kailangan dumaan ka muna sa training. May katatagan ka muna. Kaya nahihira, amen. Kaya tayo, meron na tayo. Pag-aaral natin yan. Katatagan, verse 1 to 13. Pangalawang cluster, ito'y tumuturo sa tagubilin. Verse 14 to 6 to 26, ito po yung tagubilin paano maging mainam ang pagiging kawal natin. Para mas lalo pang ma-enhance yung pagiging kawal natin bilang mabuting kawal ni Kristo. So ngayon, puntahan po natin, ilang verse lang po tayo ngayon. May verses po tayo, pero may mga supporting verse po tayo. 4 lang po muna itong prepare ko para unti-unti natin maintindihan. Una, ang mabuting kawal ni Kristo, siya po ay may katatagan. Sabihin niyo po, katatagan. Kaya nga sinabi ko po kanina, katatagan, di ba? Kasi yun yung una sa verse 1 to 13. Yung katatagan, papaano? Ang tanong po natin siguro dito, paano ito makakamit? Maraming training sa dinaanan pero may mga sumusuko, di ba? Hindi nagpatuloy na maging pulis o sundalo, di ba? Kaya nahihiramin. At meron naman nagtagumpay, pero may pakipaglaban na mali. Di ba? Dahil may backer, kaya siya naging ganoon. Di ba? Pero tayo sa Panginoon, ang backer natin ang Panginoon. Di po ba? Kailangan doon tayo sumangguni. Okay, puntahan po natin para makita natin. Unang point na aalala, yung katatagan na to, unang point po, na ito'y aalalay sa lahat hanggang sa verse 13,
Yung salitang una, magpakalakas ka. Sabi niya po, magpakalakas. Magpakalakas sa biyayang na kay Kristo. Kasi ang katatagan, hindi natin makukuha sa pangsarili. Ito'y makukuha kay Jesus Christ. At sinasabi, magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo. Ibig sabihin dito, meron na'y pinagkatiwalang biyaya. Ngayon yung biyaya, paano mo ito gamitin? Lagi kang pumunta kay Jesus Christ. Amen. Basahin po natin yung verse 1. Mahalaga po yung verse 1 na to. At dito makikita natin yung paano tayo magpakalakas. At ito ang pundasyon na pupunta natin every verses. Kahit pumunta tayo sa key verse natin kanina, ito'y aalalay sa mga verses. Yung pagkalakasan, yung magpakalakas tayo sa biyayang na kay Jesus Christ. Kaya napakaganda nitong chapter 2 na to. Bakit? Kasi dito niya sinimulan kung paano gagawin. Kaya nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, sino ang source ng kalakasan? Si Jesus Christ. Kasi marami pa tayo matututunan kay Jesus Christ. Although ibinusa sa atin ang biyaya ng Panginoon ng kaligtasan, pero sa paglilingkod, papaano bilang kawal? Papaano, di ba? Anto lang, papaano ako lalakas? Pumunta tayo sa Panginoon, may biyaya yan eh. Lalo sumasagana ang biyaya. Kanina, may sinabi si Sir Tina, dahil eto, inline po yung sa sinabi niya kanina. Ang sabi niya, di ba yung biyaya daw nababawasan? Di ba? Pero nagpipilang Panginoon, di ba? Narinig niyo sinabi si Sir Tina kanina? Pero eto ang nakita ko. Alam niyo po ba, habang ikaw ay baso, di ba baso, halimbawa baso. Ang basong ito, at ito'y may tubig puno, di ba? Alam niyo po ba, hindi po nababawasan yon pag pinapagamit mo? Why? Kasi yung tubong nakatutok doon na pinaka-main source, hindi niya pababayaang mabawasan ang biyaya. Kasi ang biyaya ng Diyos hindi nauubos. Kung tayo'y nakakonekta, halimbawa po, sa gripo, halimbawa po, kung ikaw po yung gripo, pag hininaan mo lang siya, sabihin, tuloy-tuloy ang tulo niya, di ba? May tulo naman eh, di ba? Pero ang Panginoon, laging bukas yun. Para yung ano mo, yung baso mo, ikaw mismo, depende sa iyo kung gagamitin mo na sagad. Pag ibubuhos mo ang buong buhay mo, hindi mabawalan yon. Lalong malakas ang tulo. Lalong malakas ang daloy dahil pinapagamit mo ng gusto. Hello? Pero pag ang baso mo, unti-unti mo lang pinatutulo, ganun lang din yung biyaya tatanggapin mo. Can I hear amen? Illustration po yun, kaya bakit ko sinabi po ito? Kasi ang source si Jesus Christ, gusto niya buong, kumbaga sa isang salita, buong batya, tanggapin mo. Hello? Ngayon, pwede mong tanggapin yung buong dam. Paano mo tatanggapin kung wala kang lalagyan? Kailangan yung lalagyan mo, ibuhos mo. Hello? Kasi kung saan pupunta yung tubig, kasi pag puno ka na, paano ka lalagyan? Hello? Kaya nga kailangan dumalo yan, kaya continuous ang blessing, biyaya na paglilingkod. Amen. Paano tayo lalakas kung hindi tayo lumalapit sa Panginoon? Magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Hindi niya sinabing magpakalakas ka sa akin. Si Apostle Paul, hindi niya sinasabing magpakalakas ka sa akin. Tinuturo niya Apostle Paul, magpakalakas ka kay Yesu Kristo. Nasa Kanya ang buong biyaya. Gaya ng paglilingkod na ginagawa ko, ito rin ang nangyayari sa buhay ko, kaya gawin mo rin itong magpakalakas. Kahit ako'y nakakulong, di ba, napag-aral natin, ito nakakulong si rin dito, kaya nagsulat kay Timothy. Kaya sinasabi niya ito, magpakalakas ka. Kasi parang nawala na yung nagkaroon ng distance si Paul at si Timothy. Kasi hindi niya nakasamang maglingkod na mag-mission. Kasi nakakulong si Paul. Kaya dito, magpakalakas ka. Kahit wala ako, wag kang kumuha sa akin ng lakas. Kahit ako'y nakakulong, hindi ako malangina. Pinalalakas kita.
Amen. So dito pinapakita ang source ng ating biyaya ay galing sa Panginoong Hesus. At kung ito'y pinagagamit mo na pinagagamit, dadaloy ito ng dadaloy. At hindi lang sa iyo, kundi sa iba. Bakit ito sinabi ko po? But ito nakalagay po dito. Kasi sa every verses, makikita natin yung daloy ng kalakasan kung mangyayaring lagi kang sasangguni sa Panginoong Hesus. Amen. Kasi yung biyaya, ito'y dadaloy. E papaano kung gapatak lang ang bigay mo ng paglilingkod mo? Gapatak lang din ang tutulo sa iyo kasi yun lang ang punuan mo eh. Diba? Pero subukan mo ibuhos lahat. Pupunuin ulit yung punong-puno yun. Hindi, hanggat nababawasan ka, ito'y tutulo lagi, hindi po pwedeng maging kalahati ka. Hindi po pwedeng maging 1/4 ka, kalahati ka, hanggang mag-empty ka. Hindi. Ang biyaya ng Diyos, saganang-sagana ang biyaya ng Diyos sa atin. Galing kay Kristo Jesus. Ang sabi sa John chapter, sige po, palakpakan si Lord. Nakarinig ako ng palakpak. Kay Lord dapat yan. Kay Moises, sabi sa John, dumating ang utos. Pero kay Hesukristo, sumagana ang biyaya mula sa biyaya. O, doon tayo pumunta, magpakalakas tayo sa kanyang biyaya. At ipapakita natin, anong biyaya ba to na tinanggap? Ano ba itong tinanggap natin? O ni Timothy at ni Paul na sinasabi niya rito. Mahalaga po ito. At sabi niya, panampalataya mula sa panampalataya, biyaya mula sa biyaya. Diba? Sabi ni John po yun. Okay, mahalaga po yun. Hindi ko po nailagay, pero naalala ko lang po. So tuloy po natin, katatagan, o magpaalakas tayo sa biyaya na kay Kristo Jesus. Sa verse 1 po yan. And Ephesians chapter 6, verse 10, hahapyawan ko po yung ating itatapik sa mga susunod. Kasi sa verse 9 na yung binasa ni Brother Fred kanina, di ba? Ito, sinundan ko po ng verse 10. Ano po ang sabi dyan sa Ephesians chapter 6, verse 10? May nakalagay po ba tayo dyan? Sa katapos-tapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon. Kanino? Kay Lord tayo magpakalakas. At sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Kanina sa verse 1, ito'y biyaya mula kay Kristo, magpakalakas tayo sa biyaya. Ngayon, pinapakita ito dahil itong context na ito ay pagiging kawal bilang isang manampalataya o iglesia ng Diyos na buhay. Ito'y nagpapakita yung katapus-tapusan, lahat ng bagay, ibig sabihin lahat, magkakaroon ito ng kalakasan eh. Kailangan mo lang puntahan lagi ang Panginoon. Yung relationship mo sa Panginoon, hindi maputol. Consistent po yung relationship natin sa Panginoon. At sabi niya, at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan, sometimes, ang mga Kristiyano, bakit parang hindi ka gamit-gamit? Alam niyo kung bakit? Alam niyo po kung bakit? Bakit parang nawawala? Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, yung kapangyarihan, sagad-sagad yan, ang Panginoon, magbibigay yan eh. Ang problema ng Kristiyano, ayaw magpakaligaya sa piling ng Panginoon. Oh, di ba si pastor lagi sinasabi, di ba? Delight yourself unto the Lord and He will give you the desire of your heart. Di ba? Eh, ang problema doon, hindi ka nagpapakaligaya, anong kalakasan ang tatanggapin mo at kapangyarihan sa iyong paglilingkod? Minsan, hinintay natin yung signs and wonders sa atin. Panginoon, maghimala ka muna sa akin. Ang tunay na himala, yun na bago ka na nga eh. Na born again ka na nga eh. Yun yung imposibleng bagay na ginawa ng Panginoon na posible para sa atin. Amen. Sa tao, walang kakayahang ma-born again. Ang Panginoon nag-born again, yun yung pinaka-the best na gift. At paano, meron ka na. Kaya nga ang sinasabi ko po rito, tayo na ay mayroong seed of the first fruit. Ang lawak nitong seed of the first fruit na ito. Kung aaralin natin. Sagad-sagad na biyaya, kahit saan ka pumunta, alang-alang kay Jesus Christ, napakasaganang biyaya. Kahit anong paglilingkod na gawin mo, sagad-sagad ang biyaya, sobra-sobrang biyaya kung ipapagamit mo. Kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Ang Panginoon natin, nabuhay dito sa mundong ito, hindi siya nakipaglaban sa laman at dugo. Ang kapangyarihan ng karakter,
ang ibinigay niya sa atin. Even sa papatay sa kanya, karakter pa rin ang kanyang ibinigay. Amen. Kaya nga ang mabuting kawal ni Kristo ay dapat ang karakter. Amen. Mahalaga po ito. In 2 Timothy chapter 1 verse 6 to 7, bakit sinasabi ito ni Apostle Paul kay Timothy at even sa church today, sa atin, sa mga panahon natin, na ito'y ating pinag-aaralan bilang kawal tayo, iglesia tayo ng Diyos na buhay, kawal tayo, at ngayon mabuting kawal tayo na dito sa context sa pinag-aaral natin. Bakit kaya? Verse 6 to 7, yung chapter 1 na ito, inuna ito, pero nando tayo sa chapter 2, para makita natin yung larawan sa nauna. Kaya ako binalik ito. Dahil dito ay pinapaalala ko sa inyo sa napaningasin mo ang kaloob ng Diyos. Sabi niyo ba paningasin? Alam niyo po ba, bawat isa na tinawag sa Panginoon, merong kaloob yan? Paano niyo i-handle? Paano niyo palakasin? Kanina, sa biyayang mula kay Kristo. Pumunta ka lagi ito para lumakas ka. Diba? Paano tayo maging matatag? Diba? May katatagan na tayo. Paano itong question mark kanina na sinasabi ko? Ngayon, magpakalakas ka sa Panginoon. Yung biyayang nasa sa Kanya sa verse 1 ng chapter 2 na pinag-aaral natin. At dito, sinasabi ni Apostle Paul, una, paningasin, pag-alabin, pag-apuyin, pag-initin. Pag nakalimutan mo ang minising kaloob sa iyo, yan na po yung chance na parang panghihinaan mo. Hello? Hello? Tingnan po ninyo yung mga nagtatrabaho sa kumpanya. Pagka nawala na siya ng gana, parang napapabayaan niya yung trabaho niya, di ba? Isang araw, mag-a-absent na yan. Di ba? Pangalawang araw, maghahanap na yan ng ibang kaligayahan niya sa trabaho. Amen. Kasi bakit? Hindi niya na parang wala na siyang joy dun eh. Hello? Pero kung lagi kang naka-intact sa ating Panginoong Jesucristo bilang kalakasan mo, sigurado pong niningas ka. Kaya nga paalala ito ni Apostle Paul kay Timothy, paningasin mo ang alin? Kaloob ng Diyos sa iyo, Timothy, at sa atin po. At sabi niya rito, na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapataw ng aking mga kamay. Napakahalaga ng blessing po ng pastor. Amen. Pero hindi sinasabing dahil sa akin, kaya tumanggap ka sa Diyos. Hindi. Kaloob muna ito ng Diyos. At ginamit ako upang patungan ka, ibig sabihin, mag-go ka. I-let go kita para ikaw ay maging prosper ang iyong paglilingkod. Amen. Kasi meron din pinapagawa sa iyo ang Panginoon, pero ako, sabi ni Apostle Paul, yung mga bagay na kaloob sa iyo, pagyamanin mo, pagningasin mo. Kasi itong kaloob sa akin, tuturuan kita, pero iba yung paglilingkod mo. Hello? Hindi lagi ako nahatabi mo. Amen. Verse 7, kapatid, tingnan po natin. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng ang kaloob ng Diyos, may kasama po yung lakas ng may kapangyarihan. Pag nagbigay ang Diyos sa iyo ng regalo o sa paglilingkod mo, makinig kayo mabuti, hindi tayo para matakot sa pinagagawa ng Panginoon. Lahat ng trabaho natin, laging may challenge. Challenges ng buhay sa paglilingkod. Sa bahay nga lang, maraming challenges di ba? Paano mo sinupin yung bahay mo, di ba? Di ba? Pero iba sa Panginoon. Ang challenges sa atin ng Panginoon, kung ikaw tagapangaral, mangaral ka. Ano man ang cost, mangaral ka. Kasi yan yung biyaya na sa iyo, na kaloob. Huwag mong alisan yan. Kaya sabi niya rito, kasi ang Diyos hindi nagbigay ng espiritu ng pagkatakot o katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan, sound of mind. Amen. Kaya ang Diyos, hindi ka bibigyan na parang bahala ka na, pag gamitin mo, hindi. Meron ka na kagad sound of mind, yung seed ng kanyang first fruit, si Jesus Christ.
Sino ba tinanggap natin? Hindi ba si Jesus Christ? Sino iniwan sa atin ng Panginoon? Yung banal na Espiritu, di ba? Tinanggap natin na born again tayo. Ano yan? Natatakot ba yan na gumawa? Natatakot ba yan makapaglingkod? Kahit sino haharapin niya para gawin niya yung tungkulin niya. Amen. Hindi pa pipigil. Bakit? Hindi tayo natatakot sabihin eh. Hindi tayo natatakot na gawin eh. Amen po ba? Kaya bantulot ang isang Kristiyano bilang isang kawal, totoo lang tayo, kawal na tayo. Binigyan na tayo ng Panginoon ng kasuotan, ayaw lang natin isuot. Yaan yung mga naunang verses. Kaya sinasabi ito sa chapter 2 ni Apostle Paul, magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus. Bakit? Ito yung ibinigay sa'yo. Yung kaloob na ito, pag ningasin mo at alalahanin mo, pinatungan kita ng kamay, binigyan kita ng authority na para mangaral. Para ipagpatuloy mo yung hindi ko napupuntahan na mission natin. Kumbaga sa isined na po dito si Timothy. At ang sabi niya rito, at di tayo binigyan, tayo. Hindi sinabi, hindi ka binigyan, tayo, parehas tayo. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi espiritu ng kapangyarihan, power and the sound of mind. Pag may husay ang isip mo, alam saan nga pupunta? Kay Jesus Christ. Maraming Kristiyano ngayon, hindi na nakakarating kay Jesus Christ kasi sa problema, tinanggap tinanggap. Nakalimutan mo ng puntahan yung nagpapalakas para malampasan mo na may pagtatagumpay ang mga problema mo. Hindi naman alisin ng Panginoon yung mga situation eh. Ang gusto ng Panginoon, lampasan mo yan, nakasama mo siya. Ang problema, sinasarili natin. Amen. Kaya tignan natin na sa kauli-hulihan, sablay tayo. Kasi walang nagpapalakas sa atin. Kasi nakalimutan natin ang Panginoon na nagbibigay ng biyaya ng kalakasan. Amen. Mahalaga po yung verse 1. In Psalms chapter 28, verse 7 to 8, ito po, awit po ito ni David, at alam niya, si David ay isang kawal. Isa po siya mandirigma. Kaya kinuha kong context na ito para isalarawan kung bakit hari po siya, pero nung panahon niya, alam niyang sabihin ito. Kaya dapat alam din natin gawin ang mga bagay na ating natutunan na experience sa buhay. Kung dati, bilang kawal, iglesia ng Diyos na buhay tayo at kawal tayo, sumasablay tayo, pero ngayon hindi na. Dapat ganito. Tingnan po natin, ang Panginoon ay aking, o kanino? Hari po siya. Ang hari dapat malakas siya, pero mahina siya. Hello? Kasi hindi niya kayang pangunahan ng kanyang bayan, hindi niya kayang pangunahan paano magtagumpay sa laban kung walang kalakasang mula sa Panginoon. At ang sabi niya rito, at aking kalasag. Ano ibig sabihin ng kalakasan ng kanyang kalasag? Isinusuot niya yung pagtitiwala sa Panginoon. Hindi siya nananangan sa kanyang sariling karunungan, kundi sa Panginoon siya lagi humihingi ng biyaya para magtagumpay sa kanyang bilang isang hari. At ang sabi, ang aking puso ay tumitiwala sa kanya. Pinapakita na rito yung tunay na lubos sa pagtitiwala, hindi sa kanyang mga desisyon, kundi laging sumasangguni sa Panginoon dahil tiwala siya sa Panginoon. At ako'y nasaklolohan. Alam niyo po ba kaya tayo hindi masaklolohan ng Panginoon minsan? Kasi nakakalimutan natin siya, na siya yung kalakasan natin. Kung kanino-kanino tayo pumupunta, sumasangguni. Ito nga, hari, hindi sumasangguni kahit kanino. Lagi siya sa Panginoon. Tingnan mo yung puso dito ni David. At ang sabi niya, kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam. Ang tunay na kagalakan kasi sa Panginoon manggagaling eh. Sa Kanya bumabalong eh. At sabi niya, at aking pupurihin siya ng aking awit. Sabi ni David. Alam niyo po ba, hindi lamang yung pag natapos ka sa mga challenges mo nagpupuri ka eh. Noong una pa lamang, yung kalakasan niya, nagpupuri ka na eh.
Pag tinutugong, di ba, pagka nangungusap ang Panginoon sa'yo, tinutugong ka na doon sa pinapanalangin mo. Hindi ba't kalakasan na yon? Hindi ba? How much more pag nagtagumpay ka sa mga ministry pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon? Lalo kang may awit sa iyong puso na siya ang naglikha. Para sa Kanya rin yon. Amen. Kaya nga minsan tayo nakakalikha ng mga awit. Bakit? Siya naglalagay sa ating puso. Dahil yung isip natin, laging punong-puno sa Kanya. Lagi tayo connected, lagi tayo sa Kanya. Hindi po ba, pag naranasan mo, may narinig kang tinig ng Panginoon, pupuruin mo ng Panginoon kahit saan ka lugar? Sino naka-experience niyan? Sana lahat tayo. Para maging wow ang Christianity natin. Kasi kalakasan, nagpapakaligaya ka sa Panginoon eh. Minsan nga, pag bumabiyaya ko, sinasabi ko, Panginoon, uwi na po ba ako? Simpleng bagay. Akala nyo maliit na ba ako? Maliit na bagay siguro yun, pero ito'y ginagawa ko malaking bagay para sa akin. Panginoon, uwi na po ba ako? Kasi nakakaramdam na po ako. Nagpapaalam ako. Lahat ng nilalakad ko, ginagawa ko, pinapaalam ko. Hindi ko pinagmamalaki sa sarili ko kasi gusto kong makita nyo yung kalititang bagay, gawin yung napakalaki para sa'yo. Hindi ka makakalimbot, even sa pinakamaliit na bagay, para mag-connect ka lagi sa Kanya. Hello? Kaya mamaya-maya, malakas ka na, aawit ka na, kasabay na yung mga awit. Diba? Kahit wala ka sa tono, makakaawit ka. Kasi nakatono ang puso mo para sumamba sa Kanya. Amen. Tingnan po natin. Kaya nga, sinabi ko po rito, yung magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo. May verse 8 pa po tayo kapatid. Balik, punta po natin. Ang Panginoon ay kanilang kalakasan. Hindi lamang si David. Sinasabi niya, even doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. At siya'y kuta ng kaligtasan. Pag sinabing kuta, ito po yung lugar sa digmaan. Hello? Pag pumapasok ka sa kuta, sino makakasama mo doon? Hindi ba yung leader? Kasi nandun yung leader, di ba? Hello? Pag pumunta ka sa Panginoon, makikita mo yung ituturo sa iyo plano. Hello? Alam niyo po ba, ang mga mandirigma, makinig kayo mabuti, pag bumalik sa kuta po yan, may panibagong plano po yan para makonquer yung lugar. Hello? Ano to yan? Literal po to Pag naandun ka, sino kasama mo? Yung leader. Diba? Doon ipapahayag kung papaanong plano na gagawin mo para magtagumpay ka. Amen. Ang Panginoong Yesus, pag lagi tayo nasa Kanya, meron siyang inilalagay na leader para sa atin para magtagumpay tayo. Parang isa na lang, dalawa na lang tayo nag-aamin. Ayaw niyo po ba magtagumpay bilang kawal? Pumunta tayo sa inilagay ng Panginoon na leader. Kasi meron siya ituturo sa atin para yung buhay natin maging tunay na kawal ni Kristo. At ang sabi niya dito, ito'y kuta ng kaligtasan na kanyang pinahiran ng langis. Wow! Kanina, pinapakita yung example na kuta. Bakit? Ang Panginoon kasi, meron siyang mga pinahiran. In-anoint. Ang anointing natin, yung Holy Spirit sa panahon natin. Amen. Pag naborn naging ka, sabi ng Bible, hindi ka na pwedeng turuan. Kasi yung anointing na magtuturo sa atin. Yung banal na Espiritu. Kaya nakikita natin kung ang salita ng tao ay palso o hindi. Bakit? Yung Espiritu nagtuturo sa atin. Pinababalik tayo sa salita ng Panginoon. Igagawin tayo ng Holy Spirit sa salita niya. Kahit sinasabi ng tao yan, alam natin paano yan i-correct. O lalo pang itama. Amen po ba? So much for that po. Tingnan po natin, una, nasa pala tayo. Katatagaan, yung gagawin natin, magpakalakas tayo, mabuting kawal, kasi ang mabuting kawal, lagi nagpapalakas sa biyayang nana kay Kristo. Naaalala yan sa unang puntos. Anong alalay kaya ito? Sa mga aral, kapatid, yung una, yan po. Anong kalakasan ng biyaya na nanggaling sa ating Panginoong Jesucristo? Sa mga aral o doktrina na pinagtibay.
Alam niyo po ba, ang kasaysayan ng Biblia, makinig kayo mabuti, ibig sa Old Testament to New Testament, pinagtitibay po yan. Una, doon sa Old Testament, ipinahayag yung mangyayari sa future, at sa New Testament may nangyari nga. Sino tinuturo? Si Jesus Christ, di ba? Hello? Oh, now, papaano ngayon to? Yung Holy Spirit na tinanggap natin, saan tayo pinagtitibay? Saan tayo dinadala? Sa aral. Sa salita ng Panginoon. Amin po ba? O, makinig kayo mabuti dahil sa verse 2, maganda po ito. Basahin po natin. Okay. Magpakalakas sa biyayang na kay Kristo dahil ang mga aral o doktrina ay pinagtibay, verse 2, ang mga bagay at ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sa gitna ng maraming saksi, nagpapatibay, even ang mga angels, pwede ito maging saksi. Hello? At pwede rin na mga kapitbahay natin. At higit sa lahat, yung 3 person of the Godhead. Father, Son, and the Holy Spirit na nasa atin. At sinasabi ito, dahil ito ang katunayan na kanya nasaksihan ni Apostle Paul, kaya itinuturo ito kay Timothy. At sabi niya, narinig sa akin, sa gitna ng maraming saksi, ibig sabihin sa pangangaral niya, at siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, hindi po tayo dyan kasi doon lang po tayo sa una. Yung sa gitna ng maraming saksi, makinig kayo mabuti, mahalaga po ito, bakit ko ito kinuha? Kasi merong ginawa si Apostle Paul kay Timothy. Di ba, pinatungan niya ng kamay, di ba? At ito, hindi lamang ito basta-bastang pagpapatong ng kamay, kundi alam ni Apostol Pablo na hindi pa kunwari ang kanyang pinatungan ng kamay. Hindi bulaang Kristiyano ang pinatungan niya ng kamay. At itong saksi na to, ako mismo ang sumasaksi. Si Apostol Pablo na anointed of God, anointed man of God, na ipinatong ang kamay kay Timothy. Makinig kayo, mahalaga po yung supporting verse ko po dito na ilalagay. Ito'y magpapatibay na hindi pa kunwari na ang kanya pinahiran ng langis si Timothy. At ipinapakita rito yung doktrina. Makinig kayo mabuti, mahalaga po itong doktrina. Kasi sometimes pag nag-usap na sa doktrina, makinig kayo, wala nang dumadalo. Minsan, ang doktrina, parang sinasabi natin, nonsense niya, Pastor. Dapat tayo ngayon makabago na. Pastor, ano makabago? Tayo yayaman na, ganito na, di ba? Prosperity na tayo. Iba na ngayon ang turo, Pastor. Huwag na tayo sa doktrina. Bakit sinabi ni Apostle Paul na pagningasin mo ang kaloob na ibinigay sa iyo at dahil sa tinuturo ko sa iyo, sinasabi ngayon dito, pagyamanin mo pa yan. Yung mga narinig mo sa akin, sa harap ng maraming saksi, lalo mo pang pasaganain pag-alabin. Dahil meron ka pang ibang matutuklasan sa Panginoon na hindi ko pa alam. Sabi ni Apostle Paul sa isip niya. Kaya alam ito, supporting basa natin para makita po natin ang kagandahan ito. In first, kasi A lang po tayo, di ba? Kinuha natin dyan. Susunod ko po yung mga susunod na mga praise po dyan. In 2 Timothy chapter 1, verse 5. Ayan. Diyan po ay pinapakita na sinasabi dito sa unang chapter na ito, diyan pa lamang alam niya na si Timothy ay mabuting kawal to. Ito yung disciple ko. Hindi basta-basta pagpapatong ng kamay ni Apostle Paul kasi alam niya ang buhay ni Timothy. Ito, basahin natin. Na inalala ko sa ang pananampalataya hindi pa kunwari na nasa sayo. Alam ni Apostle Paul na hindi ito huwad na Kristiyano si Timothy.
Kaya sinasabi niya rito na sa harap ng maraming saksi na binasa natin kanina, ito yung dapat nating gawin. Itong pangangaral na ito. Pagtibayin mo. Yung narinig mo sa akin, pagyamanin mo pa. Kasi alam ko, hindi ka, sabi niya sa unang 2 Timothy 1 verse 5, hindi pa kunwari. Na namamalagi mula kay Lloyd na iyong lelang o lola. Alam niyo po ba, talagang Kristiyano ito si Timothy. Minsan nagpapalotong tayo ng kamay na hindi naman galing sa Kristiyanong pamilya. Kaya ito, alam ni Apostle Paul kung gaano ang isip niya na gumana. At sa espiritong meron talaga sila ni Timothy na binanggit natin kanina. At sabi niya, yung lola niya, ang laki ng impluwensya sa kanya. Dahil Kristiyano yung kanyang lola. At yung nanay niya na si Eunice, ay Kristiyanong pamilyas po talaga sila. Even Griego ang kanyang tatay, pero nako-convert po ito, pero lihim na po ito, parang tinago na po ito. Pero ang pinaka-big point po dito, hindi siya pakunwaring Kristiyano. May alam po siya sa salita ng Panginoon. At ang sabi niya, at ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. See? Ano sinasabi rito? Sa harap ng mga maraming saksi, etong mga aral o doktrina na pinagtibay, ako, ikaw, narinig mo at marami nakakarinig, at siyempre yung Holy Spirit na nakikita ko at alam ko na nasa sayo, na sinasabi dito ni Apostle Paul, at gayon din sa atin. Magpakatatag tayo. Kung may Holy Spirit tayo, tatatag tayo. Babalik at babalik tayo sa kalakasang galing sa Panginoong Yesus. Yung biyaya kasi masagana na sa Kanya. Makinig kayo mabuti, mahalaga po ito. Chapter 3 verse 10, kapatid. Tatapusin ko po ito dito, yung dahil para makapag-communion po tayo. Chapter 3 verse 10. Itatalong ko po, kasi chapter 2 tayo, pinagal natin, pero pumunta tayo kanina, 2 beses sa chapter 1 para makita natin, mabision natin ang katatayuan ni Timothy. At gayon din sa atin, dapat nakikita natin. Verse 10, tapos talon po tayo 14 to 17. Ngunit sinunod mo ang aking mga aral at ugali. Sabi niyo po, sinunod. Ang sinasabi ko po dito, kaya nilagyan ko po ng point ng una, yung magpakalakas ka sa biyayang na kay Kristo Jesus, na dito sa mga aral o doktrina na pinagtibay. Ano pinagtibay? Ito, sabi niya, alam mo yung aral na ito sa iyong magulang, sa iyong lola, sa iyong magulang, at sa akin na pakinggan mo, kaya ito nangyari. Sabi niya, sinunod mo ang aking aral. Yung mga tinuro ko sa iyo, sinundan mo, ginanap mo, at yung ugaling meron ako. Ano pinapakita dito? Yung ugali. Mahalaga sa Kristiyano yung ugali. Ang mabuting kawal, ugali. Hello, gumagawa ka nga pero naiinip ka naman. Di ba yung nagkakawal, di ba inaantok yan eh. Di ba sa mga literal na di ba? O nagbantay gwardiya sa bangko, kaya na-hold up kasi tutulog-tulog. Di ba? Di ba may ganon? Hindi siya alerto, baka meron dyan nakaambang mga patalim o kaya baril, di ba? Kasi dapat tayo, ipapasok ulit sa atin bilang isang Church of the Living God. Ugali at akala. Sabi niyo po akala. Alam niyo po ibig sabihin na akala? Mindset po. Mindset. Hindi po ito yung sinasabing akala na parang, akala ko kasi sablay pala, di ba? Hindi. Pag sinabing akala, yun yung nagpapakita na inihayag ng Panginoon na dapat niyang gawin. Yung context ito, yung sinasabi po dyan. Kung ano pinapagawa sa iyo, yun ang puntahan mo. Yung aking ibig mangyari, akala, ibig sabihin, pananaw sa buhay niya na mangyayari sa kanya, gagawin niya. Sinusunod mo ngayon yan, sabi ni Apostle Paul. Bilang church, isang kawal, o tayo mga kawal na iglesia ng Diyos na buhay, makinig kayo mabuti, dapat alam natin yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Pag hindi, wala na. Magkakanya-kanya tayo.
Mahalaga yung sinabi ko noong January. Vision, napakahalaga. Napakahalaga po niyan. Kahit sa sarili mo, dapat may vision ka. Ano buhay mo sa susunod? Ano buhay ng pamilya mo sa susunod? Sila ba'y nasa kay Kristo pa rin ba? Anong akala mo? Anong purpose mo? Bakit ka naandyan sa pamilya mo? Bakit ka naandyan? Dapat alam natin. Sunod natin, pumunta po ako doon para makita natin, dapat alam natin mismo sa sarili natin kung ano talaga tayo, bakit tayo narito. Para alam mong pala ilakad ang buhay mo para maging tatak sa nakakakita sa iyo. Tingnan po natin, pananampalataya, pagpapahinuhod. Si Paul, nagpakita po siya ng magandang example, pananampalataya na ito'y pinupuntahan mo, sinusunod mo. Kahit ako'y nakakulong, gumagawa ka pa rin. Hello? Kahit anong nangyari sa buhay ko, parang hindi ka natakot na baka mangyari din sa iyo, ikulong ka dahil sa pangangaral natin. Kasi pinaniningas niya yung kaloob na meron siya. At ang sabi niya, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, at itong huli, bakit ito pupuntahan natin yan sa mga susunod na verses. Connected po yan, lahat po yan. Pag-itiis, talong po tayo sa 14 and 17. Isa pong salita po dito, ayan, sige po, dadapat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan. Sabi niyo po, manatili. Minsan tayo, nakakalimutan natin yung mga inumpisa ng Panginoon sa atin, di ba? Bumalik ulit tayo. Magtanong tayo sa Panginoon. Kung saan nag-umpisa ang Panginoon, doon ka palalakasin. Sa buhay mo. Pag nare-recall mo yung mabubuting bagay na inumpisa ng Panginoon, yan yung big picture para magtagumpay ka. At ang sabi niya, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan, hindi lamang doon sa pinag-aralan mong buhay na nakita sa akin, kundi sa tinanggap mo na narinig sa akin at ito'y sinisiyasat mo sa kasulatan. Hello, balik po tayo sa mga aral, doktrina. Amen. Wag po tayo magpalamya-lamya pagka doctrine time na. Wag natin sabihin na 1 oras na naman yan. Hindi po 1 oras, 45 minutes na lang po tayo eh. Sayang po. Ito po yung pinakamahalagang parte ng buhay natin na madoktrina ng sound doctrine. Dahil nakakalat na ngayon yung mga hindi sound doctrine. Kaya tayo nahahata. At sabi niya, pinag-aralan at pinagkaroonan mo ng katunayan, saksi. Hello? Katunayan, ito'y patunay na ikaw mismo, saksi ka dito, na sinasabi ni Apostle Paul sa kanya sa mga aral o doktrina na pinagtibay. At ito'y saksi ka. Isa ka dito. At sa buhay mo, alam mo ito. Karanasan mo ito. Every Christian may karanasan dapat tayo sa doktrina. Hello? Hello? Pag wala kang karanasan sa doktrina, paano ipapangaral mo kung saan ka dadampot? Hindi maia-align sa tamang pundasyon. Mali, mahirapan tayo. Kaya ito sinasabi niya, at sabi niya, pinaroroonan mo ng katunayan, yamang nalaman mo kung kanino mo nangatutunan. Kanino? Una, sa Panginoon. Yung aral na yun, tinanggap ng kanyang lola, ipinasa sa kanya at sa nanay ni Timothy, kay Eunice, at nagpasa si Eunice kay Timothy, at alam mo ito. At ako nagturo sa iyo, alam mo ito, connected ito, maraming saksi. Sa mga doktrina patungkol kay Jesus Christ. Verse, tuloy po natin, 15, tapusin ko po itong verse na to, tapos na po ako. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan, di ba? Pagkasanggol, di ba? Ibig sabihin, kamusmusan mo, tinuturuan ka. At pagiging bagong Kristiyano mo, alam mo. Hindi sinasabi dito pala sa loob, po pwede mangyari yon, nakakapakinig siya ng Word of God, pupunta ka ng church, di ba?
Gising po spirit po yun. Pero yung mentally, makinig kayo mabuti, at the age ng yung growth, bilang children ka o bata ka pa, may alam ka na sa doktrina. Sabi dito ni Apostle Paul. At sabi niya na makapagpapadunong sa iyong ikaliligtas. Ang mga doktrina ay nakapagpapadunong. Hindi nakapagpapabobo. Pagka ang doktrina pinag-uusapan sa pag-aaral ng Biblia, parang ang tao, parang umiiwas. Huwag nating iwasan ito, even kayo nakikinig sa bidyong ito. Huwag niyong iwasan ito. Sikapin niyong puntahan ang mga doktrina. Para humusay tayo. Sabi niya, dumunong sa iyo ay kaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang doktrina tungkol kay Jesus Christ. Verse 16. 2 verses. At lahat ng mga kasulatan ay kinasiyan ng Diyos. Alam mo ito, sa iyong pagkabata, sa pagkamulat ng iyong isip, alam mo ito. Sabi niya ng kasulatan ay kinasiyan ng Diyos na mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Ang sabi diyan, ano daw po? Makapagtuturo. Kung tumanggap ka, makapagtuturo ka din. Hello? At sabi niya diyan, mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala. Kaya hindi po tayo makapagsansala sa maling doktrina. Alam niyo kung bakit? Hindi natin ginawang masagana ang doktrina. Hello? Kaya tanggap tayo ng tanggap. Even tayo mga Kristiyano, kung ano-ano pinopost natin, maling doktrina. Baka nagkakamali tayo, hindi natin sinisiyasat kung ano ba talaga ang pinaka-main context. Hello? Kaya minsan parang, ano ba yun? May mga ibang Kristiyano, nakikita ko, ba't pinost niya yun? Mali yata ang doktrina yun, Kristyan yan ha. Mga ganun, di ba? Ano sinasabi po dyan? Ito'y nakapagsasansala, nakapagsasaway. Kasi ang doktrina na tama, isinusaway nito ang maling doktrina ng mundo at sa kaisipan ng tao. Kasi ito kasi kaisipan ng Panginoon eh. Salita niya eh. Paano kung wala tayong doktrina? Wala na. Oo nga, mas maganda yun ah. Nakarinig niya, para mas maganda rin yun. Ang dahil na napuntahan. Kasi bakit? Hindi matatag sa doktrina. Sa ikatututo na nasa katwiran ka na, lalo ka pang itatama ng Panginoon. Verse 17, last verse. Upang ang tao ng Diyos ay maging, saan po? Hindi po ang sakdal dito. Habang itong aral ng doktrina ng Panginoon, pinagayaman natin. Magiging sakdal tayo. Anumang ministry puntahan mo, lalo ka maging sakdal, hindi ka makakalayo doon sa tamang pundasyon. Amen? Marami nangangaral, nawawala sa pundasyon eh. Kasi bakit? Ayaw pagbutihing tignan ang Panginoon doon. Kung nakatatag ba ang Panginoon sa doktrinang yon o hindi. Amen. O nakatatag na sa aral ng tao. Dapat yung tinik itinatapon natin. Yung mapapakinabagang karne, kainin natin. Amen? Yung mabuting tinapay, mabuting karne. Amen. At ang sabi niyan, turuang lubos sa lahat ng gawaing. Ano po yon? Ano magtuturo? Salita ng Panginoon, aral. Kaya nga under po nito, magpakalakas tayo sa biyaya na kay Kristo Jesus. Una, sa mga aral at doktrina pinagtibay. Dapat matibay sa bawat isa po sa atin. Ang sinasabi niya po dyan, sa lahat ng gawang mabuti. Lahat ng paglilingkod natin, maging mabuti pag nakapundasyon tayo sa Panginoong Jesus. Amen. Kaya tayo magiging mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sa Diyos po ang papuri.